Lahat ng laban sa buhay may dulo, pero hindi lahat ng lalaki alam kung saan sila pupunta. Sa dami ng kaguluhan sa mundo, pera, babae, kapangyarihan, ano ba talaga ang pinakamataas na purpose ng buhay ng isang lalaki? Pwede kang maging malakas, matalino, respetado, pero kung hindi mo alam kung ano ba ang summum bonum, para kang espada na walang talim dahil ang tunay na stoic hindi lang nagtitiis. Nauunawaan din niya kung bakit siya nagtitiis. At doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Ito ang pilosopiyang bumuo sa mga pinakamalalaking lalaki sa kasaysayan. Panahon na para buuin ka rin ito. Ito ang tinatawag ng mga sinaunang pilosopo na summum bonum, ang pinakaugat ng tunay na halaga. Kung hindi mo pa ito naririnig, malamang buong buhay mo ay inuubos mo lang sa mababaw na bagay. Kung isa kang lalaki, mahalaga na maunawaan mo kung ano ba ang summum bonum. Lalo na kung pakiramdam mo ay naliligaw ka pa sa buhay. Hit the like and subscribe button at tatalakayin na natin ang stoic philosophy ng summum bonum. Let's begin. Ang summum bonum ay isang Latin na ang ibig sabihin sa Ingles ay the highest good. Ito ang ultimate goal sa buhay ng tao. Ito ang madalas nating tawagin na purpose. Ang nag-iisang bagay na tunay na nagbibigay ng kahulugan at direksyon sa buhay ng isang tao. The one thing that gives meaning and direction to all other actions and choices. Ang konseptong ito ay nakasentro sa ethics at moral philosophy. Dahil lahat ng philosophical at religious tradition ay may kanya-kanyang interpretasyon ng kung ano ba ang highest good sa kanila. Kaya naman mahalaga na malaman mo yun upang maging malinaw sa iyo ang dahilan kung para saan ka ba humihinga. Understanding this helps people clarify what they are truly living for. Ito ang dahilan kung bakit ko ginawa ng video ang topic na ito, upang imulat kayo sa realidad ng mundo na hindi madalas na pag-uusapan. Pare-parehas na lang kasi ang content tungkol sa stoicism. Ngayon, hindi natin maitatanggi na karamihan ng tao sa panahon ngayon, puro short-term pleasure ang hinahabol nila. Money, fame, validation, comfort, sexual immorality. Magkakandara pa sila sa paghahabol sa mga yan. Ngunit mali lahat yan. Pakinggan mo itong mabuti. Kapag na-obsess ka masyado sa paghahabol sa pera, burnout at emptiness ang mapapala mo. Kapag na-obsess ka naman sa kasikatan, insecurity at anxiety ang makukuha mo sa dulo. Dahil magiging people pleaser ka para lang i-maintain ang imahe mo. Kapag short-term pleasure naman, gaya ng pakikipagtalik sa kung sino-sino, pakikipag-inuman o sigarilyo at paggamit ng bato o damo, addiction ang babagsakan mong kupal ka. Yan ba ang highest good sa'yo? Yan ba ang ultimate goal mo? Yan ba ang ultimate purpose mo? Ang panandaliang aliw, tapos panghabang buhay na pagkasira. Ang pamumuhay sa kalokohan ay may karampatang pagdurusa. Tandaan mo yan. Pagdating sa stoicism, summum bonum is living in accordance with nature and reason. Ibig sabihin, bilang tao, dapat may mabuti kang budhi. Hindi ka nagpapadala sa mga kalayawan ng mundo at palagi kang payapa mula sa loob. Gaano man kagulo ang mga nangyayari sa labas. The goal is self-mastery, not pleasure or material success. Yung mga bagay na nagbibigay instant gratification, short-term pleasure at pagiging materialistic, kabaliktaran lahat yan.
Para sa mga Stoic, ang goal ay self-mastery. Iyan ang highest good. Pagdating naman sa Christian view, summum bonum is union with God. Ang pakikipag-isa kay Kristo ang highest good. Ang mamuhay sa presensya ng Diyos, pagkakaroon ng personal na relasyon sa Kanya, pananampalataya, pagmamahal sa kapwa, at moral integrity. Sa Christian perspective, ang summum bonum o ang ultimate purpose ay hindi matatagpuan dito sa mundo. Bagkus, ito ay ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Eternal life and spiritual fulfillment. Iyan ang summum bonum para sa Christian perspective. Ano bang isang bagay sa buhay mo na matatawag mong highest good? Para sa isang soldier, ito ay ang duty niya. Para sa isang artist, ito ay ang expression. Para sa isang magulang, ito ay ang sacrificial love. At para sa isang stoic, ito ay ang virtue at resilience. Mahalaga na malaman mo ang totoong summum bonum mo sa buhay. Ang isang bagay na naglalarawan ng lahat ng decisions, habits, at priorities mo sa buhay. Kapag wala kang malinaw na sagot sa kung ano ba ang highest good mo, magiging magulo ang lahat para sa iyo. Hindi ka makakapokus sa kung ano ba ang dapat tinutungo mo at magiging malabo sa iyo ang definition kung ano ba ang itsura ng buhay na may kahulugan. Lahat ng bagay sa buhay, karir, relasyon o kalusugan, dapat lahat yan ay umaakma o naka-align sa tinatawag mong highest good. Once you define your highest good, everything else becomes clearer. Magiging malinaw sa iyo kung ano ba talaga ang dapat inaabot mo sa buhay, kung ano ba ang dapat inaayawan mo, at kung ano ba talaga ang totoong mahalaga sa iyo. Dahil aminin na natin, maraming tao ngayon ang naliligaw sa buhay. Ang dami-daming pagpipilian, ngunit hindi nila alam kung ano ba talaga ang gusto nila. Ang karamihan naliligaw at napupunta sa madilim na parte ng buhay. Ang iba naman namumuhay na parang mga NPC, mga walang purpose at sunod na lang sa kung anong mangyayari sa agos. At kung isa ka sa mga naliligaw na yan, try to seek God. That's what I did when I was lost. Akala ko noon, money is everything, fame is everything. Ngunit isa yan sa malaking pagkakamali ko. Jesus is everything. Life without Him is empty. At ayaw kong maranasan mo yun. I was once lost, but now I'm saved. And I finally found my highest good. At yan na rin ang gusto kong mangyari sa iyo. Ngayon tatanungin kita, nahanap mo na ba ang summum bonum mo? Drop your comment para may mabasa naman akong makabuluhan mula sa iyo. Basta tandaan mo ito, you are going to die. Choose your summum bonum wisely. At kung nais mong suportahan ang channel na ito, hit the like and subscribe button. Nawa ang lahat ay makaunawa hanggang sa muli nating pagkikita, mga mahal kong kawal.